Hindi ba kayo laging kumakain? Hindi. Gaano kayo kadalas na hindi kumakain? Isang araw. Isang buong araw hindi kayo kumakain? Paano ka nga ba mabubuhay? Meron! Kung salat sa lahat ng bagay. Bibisitahin namin ang itinuturing na isa sa mga pinakamahirap na bayan sa Pilipinas. Tungod, sampag pasangyaw, sampag... Sa lugar kung saan ang mga may karamdaman, inaabutan na lang daw ng kamatayan. Ay, masakit nga po ay. Gawa lang. Kaya pa mabuhay. Pero wala naman, doktor. Bago marating ang bayan ng Silvino Lubos sa probinsya ng Northern Samar, ito ang kailangan naming daanan. Matarik, lubak-lubak, at maputik na kalsada. Ang mga residenteng nakasabay namin, hirap na hirap sa pagtawid. Hindi biro makarating sa bayan. Kasi mula dun sa putol na yung highway, kailangan lakarin mo na tong rough road na to. Tapos, kailangan dumaan ka dito sa sapa na to para marating yung bangka. Tapos yung bangka, yun na yung maghahatid sa'yo dun sa mismong bayan. Ang iba, hirap ding maibiyahe ang kanilang kalakal. Tulad ng kopra at abaka. Nagpasya kaming lakarin na lang ang kalsada. Kasi madulas. Kwento nung ilang mga residente na nakausap namin, may danger din yung paglalakad dito dahil pagka biglang umulan, biglang tumataas yung tubig tapos malakas yung current. Kaya hindi ka agad makakakilos, makakalayo. May danger nga daw na kung ikaw matrap sa ganung sitwasyon, pwede kang malunod. Makalipas ang nasa 15 minutong paglalakad, narating namin ang isang ilog. Dito sa may ilog, nakaabang na yung mga bangka na papunta sa bayan. So, kada ulo, ang singil, 50 pesos. Magandang umaga po. Pagkatapos ng 2 oras na biyahe mula sa sentro ng Northern Samar, narating namin ang barangay poblasyon sa bayan ng Silvino Lubos. Inabot ng halos 1 oras yung pagsakay natin ng bangka para makarating dito sa bayan ng Silvino Lubos. Itong bayan na to, ang pinakamahirap na bayan sa Northern Samar. Sa may pantalan, nakilala ko ang 10 taong gulang na si Jules.
kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbabaka sakali raw silang may darating para magpabuhat ng bagahe. Importante na may magpabuhat sa'yo. Bakit? Para saan yung pera? Minsan sa eskwelahan. Minsan pupunta ko sa sulok para makakita. Pag isang daan, pinupunta ko sa bahay pambili ng salinas. At bigas. Oh, Basta may makain lang. oh. 2 oras na silang naghihintay pero wala pa ring dumarating na pampasaherong bangka. Hanggang ilang saglit pa. Mabilis na nakipag-unahan si Jules sa ibang mga bata. Tumatangulay. Masakit ang likod. Yung kamay. Yung kamay masakit. Oh. At yung dito sa leeg. Tinitiis mo siya. Oo naman. ₱5 hanggang 10 piso lang ang inaabot sa kanila ng mga nagpapabuhat. Kulang pang pambili ng pagkain. 10 pesos. Anong bibili mo dyan? Ipon lang muna. Nung umagang yon, wala pa palang laman ang tiyan niya. Pag pananghalian, wala. Bago ka matulog, wala. Oras na ng pananghalian, nagpasya kaming samahan si Jules pauwi sa kanilang bahay. So anong ginagawa mo pagka wala ng pagkain? Ito sa bahay. Tinutulog mo na lang na gutom ka? Ito yung kuprasan namin. Ito ang koprahan? Oo. So nagkokopra ka rin? Nagbubuhat ka rin? Oo naman. Ba't hindi kayo nagkokopra ngayon? Wala pa. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ng lolo ni Jules na si Lolo Juanito. Hindi namin inasahan ang matutuklasan namin dito. Condolences po. Ano ho nangyari dun sa apo niyo? Yung sakit, yung mata, nagkasakit. Yung naniniring yung mata. Sa uma. Ngayon, dinala dito sa amin. Dinala dito sa bahay. Nag-asinte doon yung mga midwife. Wala kami dyan doktor eh. Masakit nga po eh. Gawa lang. Kaya pa mabuhay. Pero wala naman doktor. Tapos hindi nyo naman ho maitakbo. Hindi namin may magtagbo dahil wala sasakyan dito. Wala kami pera. Ang ginawa, diyan lang kami dahil lapit na naman, wala ba pamasahe. Saka umaasa ko dahil nagbibigay ng gamot. Wala siya na doktor. Kamamatay lang pala ng 3 taong gulang na kapatid ni Jules na si Ivan, gabi bago kami dumating. Kwento ni Lolo Juanito at ng tatay ni Jules na si July, bigla na lang nahirapang huminga at nanilaw ang mga mata ni Ivan. Dinala nila ang bata sa Rural Health Unit sa bayan pero paracetamol lang ang naibigay dito. Sakit sa loob ko. Gawa na kahit mabuhay. Bakit namatay? 2 oras ang layo ng pinakamalapit na ospital sa kanilang bayan na kailangan pang tawirin ng bangka at habal-habal. Panghihinayang ni July, madadala na sana niya si Ivan sa ospital matapos siyang makapangutang ng 3,000 pesos na pambayad sa sasakyan at paunang bayad sa ospital. Pero hindi na ito inabutan ng bata. Pag uwi ko dito, ayun yung bata. Nakita ko iba na yung lagay niya, yung mukha niya. Sabi ko, sige, mangutang ako. Pumunta ko doon sa sa barangay 1.
nakautang ko ng, ng 3,000. Pambayad ko sana yung kupra. Tapos nakahiram ako ng motor. Sabi ko sa asawa ko, magbihis ka, alis tayo. Nung nagbibihis siya, nakita ko yung bata, gumanon. Binuhat ko agad, pinarga ko. Wala. Hanggang wala na. Inano ko siya, mouth-to-mouth recitation. Pinam ko yung dito, tapos mouth-to-mouth kami. Wala pa rin. Sabi ko, wala na. Sadyang mahirap daw ang buhay sa lugar nila. Maliit ang kita ni July sa pagkukopra. Yung kopra, mismo yung puting pahirap. Bumaba, tumaas yung bilihin. Samantala, umabot ng 40 hanggang 50 yung kilo. Dati, 1 kilo. Oo. Ngayon, magkano na ang bili? Ngayon dito na lang, 19. 19. Oo. Ibabiyahe nyo pa po yun, Bibiyahe pa, ano? may bayad pa, bawat pagkarga, 50. Yung sasakyan, 50. 100 na bawat sako. So kayo po ba nararamdaman ninyo na pahirap ng pahirap yung buhay? Oo, pahirap ng pahirap talaga. Habang kausap namin ng lolo at magulang ni Jules, nakita namin siyang kumakain sa may labas ng kusina ng bahay. 3:00 ng hapon, ang unang kain niya ng araw na yon. Hindi ba kayo laging kumakain? Hindi. Gaano kayo kadalas na hindi kumakain? Isang araw. Isang buong araw hindi kayo kumakain? Walang kain? Wala. Ang malungkot dahil sa kawalan ng pera, wala rin silang pampagawa ng ataol para kay Ivan. Pagdayigon ang Santos nga Trinidad nga usa lang nga Diyos. Kaya binalot na lang sa kumot ang bata. Punuan tungod sa pagpasangyaw, sa pagtuo, sa waray sugat nga kamaupay o kamaluluo.